Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez. Welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Efeso chapter 2 verse 18. Ang sinasabi dito na ngayon, tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Ang pagdarasal at paghihintay sa patnubay ng Diyos ay maaaring maging pagsubok ng pasensya. Kung maiinip tayo, maaari tayong magtanong sa bawat hakbang na mag-analisa sa mga bukas na pinto at mag-isip ng mga kung may mali ba tayo, kung namimiss ko ba ang Diyos. Sa buong kasaysayan, ang mga tao ng Diyos ay pinangunahan ng banal na Espiritu, ngunit madali ang pananatili sa tabi niya. Ito ay isang bagay na dapat nating sinasagawa ng may intensyon. Ang awit ay nagbibigay sa atin ng perpektong panimulang talata habang hinahangad nating gabayan ng Espiritu ang ating pang-araw-araw na buhay. Sinasabi nito na, turuan mo akong gawin ang iyong kalooban sapagkat ikaw ang aking Diyos. Hayaang akayin ako ng iyong mabuting Espiritu sa patag na lupa. Inilarawan ng salmiste ang banal na Espiritu bilang mabuti na nagpapaalala sa atin na ang pagsunod sa Diyos ay palaging ang pinakamahusay na pagpipilian kahit na ang mga bagay sa hinaharap ay mukhang nanginginig. Mahirap malaman kung aling landas ang tatahakin, ngunit ipinapangako ng Diyos na sasamahan tayo sa paglalakbay habang ihahayag niya ang bawat hakbang ng pananampalataya. Maganda ang mga iniisip niya para sa atin. Karamihan sa mga panalangin ay nakadirekta sa Diyos Ama. Itinuro sa atin ni Jesus na manalangin sa Ama at manalangin siya sa Ama sa buong panahon niya sa lupa. Kapag tayo ay nailigtas, ang Diyos ay nagiging ating Ama rin. Maaari tayong magharap ng anumang kahilingan sa Kanya at pakinggan niya tayo. Ang pinakapangunahing panalangin ng puso ng tao, sinasabing iligtas mo ako bilang ating tagapagligtas. Dinirinig ni Jesus ang panalangin ito at lagi itong sasagutin. Kapag ang mga tao sa ating paligid ay naligtas, natural lamang na purihin si Jesus para sa kanyang gawain sa krus. Inalis ni Jesus ang ating kasalanan at iniharap tayo bilang matuwid sa harap ng Diyos Ama. Kapag nananalangin tayo na binabanggit sa pangalan ni Jesus, nananalangin tayo ng may otoridad. Si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Siya ay dumating sa paraang isang alipin at nagkatawang tao. Bilang resulta, kadalasan ay mas madaling manalangin kay Jesus kapag ang ating damdamin ay mahina o tayo ang nanghihina. Ang banal na Espiritu ay isang persona na katulad ni Jesus at ng Ama. Kinagabayan niya tayo. Inaaliw at tinutulungan tayong alalahanin ng mga salita ni Jesus. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay din sa atin ng kakayahang maranasan ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung kinakailangan mo ng dagdag na dosis ng alinman sa mga katangiang iyon na sa lahat ng paraan, tanungin siya ng direkta. Nasisiyahan tayo sa pakikisama sa bawat persona ng Trinidad kapag tayo ay nananalangin. Pagkatapos ng lahat, walang kasangkot sa isang tao na hindi ang dalawa. Kung tayo ay mananalangin sa Ama, sa Anak o sa Banal na Espiritu, ang kritikal na bagay ay na tayo ay manalangin ng walang tigil. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez. Dito na nagtatapos ang aking daily devotions.